Sabihan ka paning, kamusta ang yahi na pagaw ka daw? Mari na ang pinagutot kaning Bicol Express. Pansit Mato. Hello mga Oragon, this is me, Olen, ang inyong Oragon na magayon. For today's video nga samahan nyo kami dahil maulit kita ng Bicol. Adalas nyo kaming umuwi ng Bicol ang nakabaso kaya naman nakaban pero mayon kami ay magmumotor para mas makamura. Ang pagkaurag, 4:30 AM lang kami umalis ng bahay at sobrang lamig pa. Nag-umpisa na nga kaming bumiyahe mula dito sa Cavite papuntang Tagaytay. Si Probus na muna ang nag-drive at magagas muna kami dito sa uno dahil mas mura. 5 AM na nakarating na kami dito sa Tagaytay at kakaila muna kami sa 7-Eleven bago bumaba ng Talisay. Inantay nga lang naming lumiwanag kasi wala dito masyadong ilaw kaya naman nakakatakot at madami ding kwento. Niya kababalagan dito sa Tagaytay kaya inantay talaga naming magkumaga. Kung alam niyo nga po yung daan na to yung simula sa may Tagaytay yung pababa ng Batangas. Sobra naman talagang madaming kababalaghan at madami nakakatakot na kwento rito. Pero pag umaga naman sobrang ganda ng tanawin. Malamig dito at walang masyadong dumadaang sasakyan. Ingat na lang kayo dahil ang daanan dito ay pakurba-kurba at may mga bangin-bangin. Pag nagkamali ka na dito panigurado sa baba ka pupulutin. Inay ko po. Parang ang walang katapusang kurba ang madadaanan mo dito. Yung iba ay dumaan dito kasi nakakahilid daw pero pag nakamotor ka naman nakaka-enjoy kasi may pa-banking-banking pa. Pero ingat lang kasi sobrang curve neto. Sobrang ganda ng daan na to kala mo na sa ibang bansa ka. Kala mo na sa Encantadja ka, minsan naman akala mo nasa wrong turn ka. May ibon pa nga dito na sumasabay sa amin at napakaingay. Madami nga kaming naririnig na mga huni ng ibon, yung iba naman nakakatakot, yung iba naman masaya. Pakurbang daan yan na to ang sarap bumangking kaya naman pati yung cameraman bumangking na din. Sobrang lalaki nga ng mga puno dito at napagkagumanda. Sobrang ganda ng daan na to madalas dito kami dumadaan pagpupunta kami ng Batangas o kaya naman ang Quezon Province. Mahirap nga lang pagbabalik dito ka dumaan kasi para ka nang nag-hiking gamit ang motor. Ang pagkaurag, yung ibon nga panina pa sumusunod sa amin hanggang sa makababa kami ng Tagaytay, balak pa atang sumama ng Bicol. Ang pagkaurag, itong daanan na to kagaya din sa may Bitukang Manok sa Quezon. Mamaya-maya madadaanan din natin yun. Tingnan nyo naman ang pagkarlikuli-kong daanan na to. Nakakahilo Totoo nga palang nakapahilo kaya nang stopover muna kami. Pagkadating namin dito sa baba kasi napakaganda na ng view. At makikita mo nandito napagka-cute na Taal Volcano. Ito ang pinakakit na vulkan dito sa Pilipinas pero isa din sa pinakamalaking vulkan. And picture-picture na lang kami dito para naman sulit ang nakakahilong palikulikong daanan. Sa Quezon Province na nga pong comment hindi na ako nakapag-video banda sa may Batangas kasi nga po nagkandaligaw-ligaw na kami dahil di ako gumamit ng Google Maps kasi dati naman na kaming nakauwi ng Bicol ng nakamotor lang. Nagmamagaling kasi ang pagkaurang. Mabuti na nga lang at hindi umulan, kundi makulimlim lang. Dahil kung hindi mababasa kami dahil nakamotor lang kami. May nakita nga kami dito nag-iiyaw-iyaw kaya naman tumigil muna kami kasi nagugutom na kami at anong oras na hindi pa kami kumakain dahil nai-enjoy namin ang napakadandang view na to. May gumaka-Quezon na po yan. Katapos namin kumain picture-picture lang kami dyan. Dumiretso na nga kami dahil mukhang uulan na naman. Sa bypass road nga kami dumaan kasi maganda na yung daanan dito. Maganda yung kalsada at walang masyadong dumadaan na sasakyan. Kahit sobrang haba nito na walang masyadong tao hindi nakakabagot kasi nga napakaganda ng mga puno. Yung gas na pala namin na 300 pesos umabot pa at lumagpas pa dito sa may Gumaka, Quezon.
Yung last na uwi ko nga motor din ako pero ang kasama ko doon na yung pinsan ko na sila Foya Jopit na semplang pa ako nung. Pero masaya movie ng Bicol nung motor lang kasi pwede ka pang mag-picture-picture pag may nadaanan kang magandang view. Kakatipid ka nga lang din dahil sa halagang 800 pesos nagas makapauwi ka na. Pero depende pa din yun sa motor, ang pagkaurang. At depende rin yun kung halop-halopon ka. Ang pagkaurang. Is this na makarating kami ng Calao at kumain lang kami dito sa Jollibee kasi patay gutom si Porngas. Hindi sana na makapatipid kami Jollibee patong batang to. Pagkatapos na namin kumain nagpagas na din kami at tumali na para naman makawi kami ng maaga. Pero dahil na mabilis ako madistract tumigil mo na kami kasi nakita namin itong dating daanan ng tren papuntang Bicol. Hindi rin papahuli ang white sand ng mga dagat ng Quezon Province. Sanga to sa mga tinatambayan ng mga truck na bumabiyahe papuntang Bicol. Sa sobrang ganda nga ng view at ng daanan papuntang Bicol hindi ka talaga mabuburiw at talaga naman mag-i-enjoy ka. Kaya tara na uwi na tayo ng Bicol. Pagkaurag. Mabuti na halahe maganda na ang panahon at mainit na pero naman masusunog ka. Di mo mararamdaman ang init dahil mahangin. Parang kaibigan mo pag nagkukwento masyadong mahangin. Ang pagkaurag. Ikaw nga kami pinanganak kaya nga naman uuwi kami doon kasi ang sabi nila, umuwi na kayo sa pinanggalingan nyo. Ang pagkaurag. Sobrang excited nga kaming umuwi ng Bicol kasi madaming masasarap na pagkain kagaya ng Bicol Express. Pili at masarap ding lumangwi-langwi sa mga dagat dun. Araw-araw na naman ang ulam namin dun ginataan. Pero sobrang sarap lalo na pag sinabayan mo ng sili ang pagkaurag. Panoorin nyo nga po yung akin next vlog dahil malalaman nyo doon kung gaano pasarap tumira sa Bicol at kung gaano pasasarap ang mga pagkain lalo na pag may sili. Ang pagkaurag. Traverse na po yung biyahe namin simula Tagaytay hanggang Bicol dahil umalis kami ng Tagaytay ay 6 at nakarating din kami ng Bicol ng 6 p.m. Sobrang sulit at sobrang saya ng biyahe kahit nakamotor, kahit nakakapagod. Tapos makikita mo napakagandang Bicol. Sabihan ka pa ning kamusta ang biyahe na pagalkadaw. Mari na pinagutot ka ning Bicol Express. Pansit mato. Kripansit ang nagahapot ka pa na hiling mo na hani. Ang pagkaurag. Please like and subscribe mga Oragon para sa mga susunod pang chismis.